Dahil matagal-tagal na rin nung huli ako nagluto ng shawarma rice, ayan, naisip kong magluto. So, syempre, unahin muna natin i-prepare ang mga ingredients. So, simple lang mga ingredients na gagamitin natin, yung mga nabibili lang sa mga malalapit na tindahan. Kagaya ng white onion, pwede yung red, at saka itong cucumber na pwedeng isa lang, pwedeng dalawa, depende sa inyo. And syempre, yung kamatis, mas gusto ko yung medyo hilaw para malutong. So, yan, tatanggalan lang natin yan ng buto-buto. Alam nyo ba, naalala ko dati nung siguro bago mag-pandemic, ayan, nagbebenta nga pala ako neto sa office. Shawarma rice in a box. Tapos bukod sa shawarma rice, nagbebenta din ako ng siomai rice. Tapos ano pa ba yun? Baksilog. Ayun, ginaya ko pa yung baksilog. Tapos ano pa ba yung mga, basta kung ano yung request ng mga ka-office mate ko na kaya ko namang gawin, ginagawa ko. Pero hindi naman sobrang dami. Mga more or less 20 pieces lang naman yung nagagawa ko kasi yun lang naman yung kaya kong bit-bitin, no? Alam nyo ba, kahit anong work ko talaga nakakapagbenta ako. Paano kasi? Kahit wala naman talaga akong kabalak-balak magbenta, yung mga tao, yung mga nagre-request na magbenta ako kasi ako yung tao na ang dami-dami ko laging supply. Yung parang ayaw ko gusto ko lahat ng kailangan ko meron ako. So, meron ako, kompleto ako lagi. So, minsan, pag may mga kailangan yung tao, sa akin nagtatanong kung meron ba ako niyan, meron ba ako nun. Di syempre, sabi na, magbenta ka na lang. Kaya yun, nagbebenta nga ako. Ayan. Tapos mabalik na nga tayo dito sa ginagawa ko. Nakalimutan ko na tuloy i-explain yung ginagawa ko. Gagawa nga pala tayo ngayon ng garlic sauce. Gagamit tayo ng plain yogurt, yung walang flavor. Tapos yung bawang, kaya ako pinukpok-pukpok ng ganyan kasi mince na yung bawang ko. Mas maganda sana kung grated, kaso na-mince ko na lahat ng bawang. Kaya ayan, pinukpok ko na lang muna para mas lumiit. Tapos ayan, nag-add tayo ng kunting-kunting water lang. Konti lang talaga ako, nadamihan ko kaya ayan, naging malabnaw tuloy. Tapos, syempre, mag-a-add tayo ng konting lemon para medyo maasim-asim, para may kick ng asim, at saka mas fruity siya, mas masarap. And then, syempre, ayan, dapat hindi natin sinama yung buto, pero dahil tinamad akong isala, ayan, nasama tuloy yung buto. Nakakagat ko tuloy yan minsan, pero unti lang naman yung buto, kaya carry, naswertihan na lang. Ayan, tapos tinimplahan lang natin ng salt, pepper, and then nag-add din ako ng mayonnaise. Dahil wala akong ladies choice, so yan, Japanese mayo na lang, and nag-add din ako ng sugar. Nag-add pa ako dyan ng sugar pa kasi kulang sa tamis. So, ayan. At dahil gusto ko isahan na lang, may spicy na, ayan, naglagay na rin ako ng chili oil. Optional lang naman yan. Kasi, pero, di ba yung usual pag bumibili tayong shawarma, dalawa yung sauce, isang spicy at saka isang garlic mayo. So, ayan, pinagsama na natin. At ilalagay ko siya sa aking aesthetic na teapot. So, binili ko talaga to para sa mga gravy sauce. Ayan, hindi para sa teapot kasi hindi naman ako mahilig mag-tea. So, ayan, di ba? Para aesthetic. Ang cute-cute kaya. Ayan, diba? Takore. So, ayan. Ito yung lalagyan natin ng ating mga karne. Tapos, ayan. Dahil naisip ko, hindi sana ako maglalagay ng repolyo kasi wala namang repolyo sa shawarma. Pero naisip ko lang, dagdag gulay lang, diba? Kasi mas masarap ang magulay. So, yan, nilagay na natin dyan. And then, syempre, dahil tapos na tayo sa ating preparation, yun lang naman yung matagal is madali na, after nun, madali na ang lahat. Magigisa-gisa na lang tayo and then, all set na. So, syempre, as usual, maraming bawang. And then, sununod ko lang ating sibuyas. And then, syempre, ang ating ground beef. So, ito ay worth 100 plus pesos na. Kasi nung dati bumila ako ng 50 plus, medyo bitin. So, yan, dinamihan-damihan ko na. Ayan, nag-add din tayo ng salt and pepper, and ang pinakamahalaga sa lahat, ito talaga yung lagi kong ginagamit pag may mga ganto-ganto akong mga pangpalasa sa ground is 5 spice powder, oyster sauce, and sugar. Nagdagdag nga pala ako ng sugar dyan kasi mas matamis, mas masarap. And then nag-add tayo ng soy sauce and yung ating nor liquid seasoning pampasarap. So ayan, ganun lang siya kabilis. And then luto na, all set na tayo. Dito na tayo sa ating moment. Pero syempre hindi pa pala tapos ang ating preparation kasi dahil meron tayong bahaw, syempre shawarma rice nga pala ito, hindi naman to pita shawarma. So ayun. So yan, nilagay ko lang dyan yung ating turmeric powder, yan yung nagpapa-yellow. So wala na akong nilagay na bawang kasi meron naman tayong garlic mayo, sobrang dami na natin bawang nun, tsaka may bawang naman ang ating beef. So yan, optional lang kung mag-add kayo ng seasoning na kagaya ko, pero syempre mag-add tayo ng salt and pepper para
masarap. Para may lasa yung rice natin, kahit malasa ng ating karne. So, syempre, assemble time. This is my favorite. Assemble na tayo. Gagamitin na natin ang artistic side. So, ayan, naglagay tayo ng tomato, ng cabbage, ng onion, and syempre ang ating cucumber. And then tatapis ko lang ang beef na ganyan kasi hindi ko naman gusto masyado ang beef dahil alam mo na, thunders na tayo, bawal na tayo sa maraming karne. Pampalasa na lang yan ang itong ating garlic mayo na medyo malabnaw kasi nadamihan ko ang water. So mas maganda siguro wag na lang nating lagyan ng water, lemon na lang. Or kung mag-add kayo ng liquid is evap na lang. At yun nga, ganun-ganun lang, nakagawa na tayo ng ating shawarma rice. At hindi lang naman to for today, pwede pa rin to tomorrow. Kasi i-assemble nyo lang naman siya if ever gusto nyong kumain. Mahirap naman talaga ang, madali lang, madali siyang gawin. Pero, ang mahirap lang is yung preparation kasi ang dami nating hihiwain. Pero pag nahiwa mo na lahat yan, na-prepare mo na lahat yan, is sobrang dali na lang, di ba? Assemble na lang ng assemble and then kain na lang ng kain. Yun lang. Thank you for watching. Bye!